Sigurado naman po ay lahat tayo umiibig na. Sigurado po ba na kaming lahat ay umiibig na? Umiibig na sa aming Panginoon Diyos. Amen. Good morning, good day, church day, Lord day. I am Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong mag-share sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, bautismo. Ano ito? Narinig mo na ba? Ating pong aalamin yan. Meron tayong 2 talata sa araw na ito. Bago po basahin ang talata, tayo pa'y manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po sa gabay, biyaya na pinagkakaloob niyo sa amin sa bawat isa sa amin. Di po kami magsasawang magpasalamat. Sa muli na naman pong pagdilat ng aming mga mata, ay napakalaking biyaya po ito para sa amin. Muli na naman po namin magagampanan ang aming tungkulin para sa aming sarili, pamilya, trabaho, at kaawaan niyo po kami. Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang sa inyo. Papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po ay lubos namin maunawaan, maintindihan ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Ating topic, bautismo. Ano ito? Narinig mo na ba? Akin na pong babasahin ng talata ay nasa 1 chapter 3 verse 3 to 7. Atin pong pakinggan maigi sapagkat may pagkatalinhaga po itong babasahin natin. Verse 3. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, maliban na ipanganak na muli ang isang tao, hindi siya paghaharian ng Diyos. For paano pong maipanganganak na muli ang isang tao kung matanda na siya? Makapapasok pa ba siya sa tiyan ng kanyang ina para ipanganak uli? Tanong ni Nicodemo 5. Sinasabi ko sa inyo, ani Jesus, maliban ang tao'y ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya paghaharian ng Diyos. 6. Ang ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang ipinanganak sa espiritu ay espiritu. 7. Huwag kayong magtaka sa sinabi ko sa inyo, lahat ay kailangan ipanganak na muli. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Akin naman po muling babasahin. Ang pangalawang talata ay nasa Gawa chapter 2 verse 38. Verse 38. Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Napakatalinhaga po ang aral na ibinigay na itinuro sa atin ng ating Panginoon sa Kristo, na ang tao daw po
ay kailangang ipanganak muli. Meron pong nagtanong na isang nakarinig sa aral ng ating Panginoong Jesucristo na paano muli ipapanganak ang isang tao kung matanda na siya? Papasok ba siya muli sa tiyan ng kanyang ina? Yan po ang katanungan ng isang nakarinig. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, ang pinanganak sa laman ay sa laman, ang ipinanganak sa Espiritu ay sa Espiritu. Ang aral po na ibinigay ng ating Panginoon Jesucristo, ang nilalaman po ng talata, ang ibig sabihin po ng kanyang aral na kailangan ipanganak muli ang isang tao. Ito po ay ang bautismo. Marami pong tao o mga nilikha ng ating Diyos amang nasa langit. Ngayong aral na ito ay marami pa rin pong hindi nakakaalam. Marami pa rin pong hindi nakakagawa ng ganitong aral ng ating Panginoon sa Kristo. Itong bautismo. Napakahalaga po itong aral na ibinigay sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat sa nabasa natin sa Gawa chapter 2 verse 38, pag ang isang tao ay pinanganak muli, ay patatawarin sa kanyang mga kasalanan at mapagkakalooban ng Espiritu Santo. Ang ibig sabihin po dito, ang ipinanganak muli ay ang mga nagpabautismo sa ngalan ng ating Panginoon sa Kristo. Ang pagbabautismo po ay ito po yung napapanood na rin natin sa social media kung paano po ginagawa ang bautismo. Ito po ay walang nasa edad na karamihan ng nagpapabautismo ay may mga edad na at mga nakakilala sa ating Diyos amang nasa langit, sumunod sa aral ng ating Panginoon sa Kristo. At ang kanilang napasukan na rehiyon ay meron pong ganitong katuruan, ang pagbabautismo. Sapagkat dito po sa sanlibutan, napakaraming rehiyon. Napakarami pong rehiyon dito sa atin sa sanlibutan, dito sa mundong ito. Kaya po minsan sa iba-ibang katuruan na hindi nagagaling sa Biblia, may katuruan na nanggagaling sa katalinuhan ng tao, ay minsan napapalayo sa tamang pananampalataya, napapalayo o hindi nakakarinig ng tamang katuruan na galing sa Biblia. Kaya marami ang hindi nakakagawa ng ganitong klaseng gawain na pagbabautismo. Brother and sister, mula naman sa nabasa natin mula sa Biblia, napakahalaga po ng bautismo. Tsaka mapalad po ang mga may ganitong klaseng inaaniban. Mapalad ang nakakagawa ng ganitong klaseng aral ng ating Panginoon sa Kristo, ang pagbabautismo. Napakahalaga po ng pagpapabautismo kapag nag-aalis ng kasalanan, magkakalooban po tayo ng Espiritu Santo. Brother and sister. Kaya po kung meron po tayong maaniban na meron ganitong klaseng katuruan, ay huwag po tayong magdalawang isip na magpabautismo, sapagkat ito naman po ay nabasa natin mula sa Biblia at katuruan ng ating Panginoon sa Kristo na dapat pong ipanganak muli o magpabautismo. Mahalaga po ang pagbabautismo sa isang tao, brother and sister.
Kaya kung may ganitong klaseng katuruan ng inyong inaaniban, religious, reliyon, ay magpabautismo po tayo. Upang sa ganun, makasunod tayo sa aral ng ating Panginoon sa Kristo. Brother and sister, napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Kaya po sana huwag po tayo manawa magkinig every Sunday na akin pong ibinabahagi ng salita ng Diyos na buhay at makapangyarihan upang sa ganun po magkaroon tayo ng kaalaman, gabay at control dito sa sanlibutan. Tapos may ating topic, tayo pa'y manalangin muli. Diyos Amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming salamat po. Nakapagpakinig na naman po kami ng iyong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan at spiritual. Maraming salamat po. Sa pangalan ng Panginoon Jesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Lagi po tayo mag-iingat.